Ang ating kwento ngayon ay tungkol sa isang anak na puno ng galit at ang pagiging sakim sa pera. Tignan na lang natin kung bakit nagawa niya ang isang nakakasuklam na krimen sa mga magulang mismo nito. Kilalanin muna natin ang mga magulang. Si Joel Guy Sr. ay isang pipeline engineer at may 3 anak na babae at hiwalay ito sa kanyang unang asawa. Nakilala naman niya ang kanyang misis na si Lisa Guy. Nakatira sila sa Knoxville, Tennessee, United States. Ang mag-asawa ay nagkaroon ng sarili nilang anak na lalaki. Ito ay si Joel Michael Guy Sr. Nag-iisang anak lang si Michael. Pinanganak noong 1988. Lumaki pa rin close ang mga unang anak na babae ni Joel Guy Sr. sa asawa at sa kanyang anak na lalaki. November 2016, ang plano ng dalawang mag-asawa ay magkaroon ng salo-salo o Thanksgiving. Ang event sana na masaya at puno ng tawanan ay bigla na lang napalitan ng malungkot na pangyayari. Ayon sa mga kapitbahay, ang mag-asawa ay tinuturing na perfect couple ito dahil nakikita silang masaya at hindi nag-aaway. Kasal ang dalawa at nagsasama na sila ng halos 30 years. Niyaya ng mag-asawa ang kanilang mga anak sa kanilang bahay upang gawin ang Thanksgiving. Pero 2 araw pagkatapos ng event ay natagpo ang walang buhay ang mag-asawa sa kanilang family house mismo. Ang bahay ay puno ng mga dugo. Nagkalat ang mga dugo sa sahig, sa pader at kahit saang parte ng bahay. Makikita mo rin ang karne o laman ng tao na pakalat-kalat. Akala mo'y parang karne lang ng baboy na pinaglaruan ng bata. Meron din itong mga kemikal na nakakalat. Pero ang nakakadiri ay ang natuklasan nilang ulo ng babae na inilagay sa lutuan at pinapakuluan pa ito. Pagkalipas ng ilang taon, napag-isipan ni Joel Sr. na mag-retire na at plano niyang ibenta ang bahay nila sa Knoxville, Tennessee. Plano nilang lumipat sa tahanan sa Sherville, Tennessee. Kaya ang Thanksgiving na yon ay para sana sa huli nilang pagsalo-salo sa tahanang yon bago sila lumipat. November 24, 2016. Ito na ang araw ng kanilang Thanksgiving. Niyayan ni Joel Sr. ang mga 3 nitong anak na babae, pati na rin ang mga apo nito at ang nag-iisang lalaki na si Joel Jr. Normal na tahimik si Joel sa kanila, pero napansin naman ni Michelle na mas may oras o panahon pa si Joel sa mga pamangkin niya kaysa sa Thanksgiving ng mga magulang niya talaga. Nasabi rin ni Michelle na normal lang daw sa kanila na magbanding at tawanan kasama ang ama, si Lisa, at mga kapatid nitong babae. Pero si Joel Jr. ay laging nakakulong sa kwarto. Ito na pala ang huling Thanksgiving na magkakasama sila. Pagkatapos ng Thanksgiving ay umuwi na ang mga magkakapatid na babae. Ang naiwan na lang sa bahay ay si Joel Sr., Lisa at si Joel Jr. Si Joel Jr. ay may sariling apartment sa Baton Rouge, Louisiana. Pero madalas siyang umuwi kung may holiday ito. Si Joel Jr. ay estudyante sa Louisiana State University. Pero nag-drop out ito noong 2015. Walang trabaho si Joel Jr. at umaasa lang ito sa bigay ng kanyang mga magulang. November 26, 2016. 2 araw pagkatapos ng Thanksgiving, lumabas si Lisa para mamalengke at maggrocery sa Walmart. Alas 3 ng hapon sa araw na rin yon ay nakitang nagpunta rin ang kanilang anak rito at namili ng mga kemikal at bandages. Sa sunod na araw, November 27, 2016, umalis sa bahay si Joel Jr. Pumunta sa Student Health Center sa LSU para ipatingin ang mga sugat nito sa kamay. November 28, 2016. Hindi na nagpakita si Lisa sa kanyang trabaho kaya nagtaka naman ang kanyang manager. Nasabi ng manager, may gaganapin sanang retirement party para kay Lisa dahil nagpaalam na si Lisa na magre-retiro na ito at lilipat na ng bahay. Agad nagtaka at nakaramdam ng kaba at itinawag ni Jennifer Whitehead sa 911 na magsagawa ng welfare check kay Lisa. Nagpunta naman ang mga pulis ngunit walang tao. Nag-alangan namang pumasok ang isang pulis lalo't mag-isa lang niya noon. Wala namang nakita ang kakaiba sa bahay kaya hinayaan lang ito. Pagkalipas ng ilang minuto ay tumawag ulit ang manager. Nakiusap ulit sa pangalawang pagkakataon na tignan si Lisa. Pumayag naman ang pulis at nagtawag na siya ng kasama. Nag-doorbell naman sila pero kahit ni isang response ay wala kaya nagduda na sila at pumunta na sa likod. Dito ay nakita nilang sira ang susihan ng pinto. Pagpasok nila, agad na bumungad ang dugoang lugar. Nagkalat sa sahig at sa mga pader. Maalingasaw at mabahong amoy ang naamoy nila. Halo-halong amoy na ito ng dugo at mga kemikal. Nakita rin nila na may mga baril sa mesa at grocery na nagkalat sa baba ng hagdanan. Nagpunta sila sa taas at pagkatingin nila sa taas ng hagdan ay may mga kamay na putol na nagkalat lang doon. Bumaba sila at dito na nila nakita ang nakakadiring ginawa ng sospek. May isang kalderong malaki. Nakabukas ang apoy at kumukulo ang tubig. Pagkabukas nila ay ulo mismo
mismo ni Lisa ang nakita nila dito. Para itong baboy na ginawang nilaga. Wala silang nakitang tao kundi ang dalawang mga bangkay lamang ng mag-asawa. Agad na lumabas ang dalawang pulis at itinawag sa opisina at dumating ang mga investigador. Nagtawag rin sila ng mga forensic group o crime lab. Nagpunta ang forensic team sa bawat sulok ng bahay. Sa taas at sa banyo ay may nakita silang mga ginamit sa pagpatay gaya ng kutsilyo at mga tali. Nakita rin nila yung dalawang box na kulay blue. Ito ay puno ng kemikal at mga karne ng laman ng tao. Bawat sulok ng bahay ay puno ng ebidensya at mga dugo. Hinanap naman nila ang kasama nila sa bahay, ang anak na si Joel Jr. Ngunit wala ito. Si Joel Jr. ay under surveillance at itinuring siyang person of interest. November 29, 2016, nagkaroon sila ng search warrant kay Joel Jr. sa Bayton kung saan siya nakatira. Sa likod ng kanyang sasakyan ay nakita ang isang meat grinder. Ano nga ba ang punot dulo ba't sinapit ng mga mag-asawa ang karumal-duman na krimen at mismong nagawa ito ng anak nilang nag-iisa? Ito ang ating tatalakayin. Ayon sa investigador, nakita nila ang isang bag na pagmamay-ari ni Joel Jr. Ang mga notebook ay naglalaman ito ng mga listahan ng kailangang bilhin at ang plano ng pagpatay sa dalawa. Narito rin ang mga plano para hindi siya mahuli at walang makitang fingerprints at DNA nito sa kanya. Tinawag niya ang kanyang notebook na Book of Premeditation. Nagpapakita na matagal ng plinano ito ni Joel Jr. Maaring ilang linggo na o kaya buwan. November 7, 2016, 20 days bago ang pagpatay niya sa kanyang magulang. Nakita sa CCTV si Joel Jr. na nagpunta sa grocery. Namili siya ng hydrogen peroxide at iba pang klaseng kemikal para magamit niya sa krimen. Ang plano ni Joel Jr. ay patayin ang dalawa at gawing suspek ang kanyang ama. Palalabasin nitong pinatay ng ama ang asawa tsaka siya nagpakamatay. Pinilit ni Joel Jr. na linisin ang mga ebidensya pero nahirapan ito dahil sa rami ng nagkalat na dugo. Iniwan ni Joel Jr. na nakasindi ang lutuan at itinaas niya ang temperatura ng kanilang bahay. Ang balak pa nito ay sunugin ang buong bahay. Sinabi ng investigador na una niyang pinatay ang ama nitong nasa taas ng exercise room. Magulo at puno ng dugo kaya malamang ay nakapanlaban pa si Joel Sr. bago ito napatay. Pagka-uwi ni Lisa ay narinig niya ang sigaw sa taas kaya agad niyang naibagsak ang mga grocery niya at dumiretso sa taas. Si Lisa naman agad ang sinaksak ni Joel Jr. at namatay ito. Nagtamo si Joel Sr. ng 40 na saksak at si Lisa naman ay sinaksak ng 31 na beses. Inalis ni Joel ang ulo ng kanyang ina at nilagay sa kalderong malaki. 3:30 PM, sugatan si Joel Jr. kaya nagpunta ito sa Walmart para bumili ng mga bandages, ointment at maraming kemikal. Ayon sa kapatid ni Lisa na lalaki, noong nalaman ng ina nila na nangyari kay Lisa ay nakolaps ito at namatay ang matandang babae. Namatay ito 2 araw bago ang libing ni Lisa. 3 buhay ang kinuha ni Joel Jr. sa kanila. Si Lisa, si Joel Sr. at ang ina ni Lisa. Ang kaso ay inimbestigahan at pinag-aralang mabuti. Malakas ang ebidensya kay Joel Jr. dahil sa mga nakasaad na sulat sa notebook at sa mga CCTV. Pero lagi pa rin niyang sinasabing not guilty siya. Nakita rin sa notebook niya na isa sa mga rason ba't niya nagawa yun ay makuha ang life insurance ni Joel Sr. na umaabot ng $500,000 o umaabot sa atin ng 25 million pesos. Nakalagay din sa notebook na mapupunta sa kanyang mga sasakyan, bahay, at pati na rin ang bangka o yate. Isa ring dahilan ay ang galit dahil sinabi ng mag-asawa na tumayo na siya sa sarili nitong mga paa dahil matanda na si Joel Jr. Aalisin na rin nila ang pagbibigay ng sustento gaya ng paglubayad ng apartment, sasakyan, gas allowance at ang perang matatanggap nito buwan-buwan. Dahil dito ay nagalit talaga si Joel Jr. October 2, 2022 sa araw ng Friday. Dahil sa mga ebidensya, hinatulan si Joel Jr. ng kasong 2 counts of first degree murder, 3 counts of felony murder at 2 counts of abuse of corpse. Guilty si Joel Jr. sa lahat ng 7 kaso. Umabot ng 700 pieces na ebidensya ang pinakita sa korte. Nakulong siya sa Northwest Correctional Complex sa Tennessee. Ang kanyang sentensya ay umabot ng 124 years. Ano nga ba ang inyong komento sa bidyong ito? Para sa akin ay isang kademonyohan lamang ang makakagawa sa mga magulang ng ganito. Sana ay di siya patahimikin gabi-gabi. Kaya minsan ay nagtataka na rin ako sa kasabihan na blood is thicker than the water. Pero ayon sa kwentong ito, ay ang anak pa ang kumitil sa kanilang mga magulang. Nakakalungkot lang mga kabayan. Hanggang dito na lang ang aking video. Pa-like, share at subscribe na rin po. Salamat at God bless!